At sa episode na to, dadayo tayo sa bayan ng Zambales mga pre. At maghahanap tayo ng magandang puntahan na pwedeng mag-relax at mag-enjoy ang buong pamilya. Maraming magandang pwedeng pasyalan dito at marami ring mga activities na pwedeng enjoy ng buong pamilya. Para sa akin, ang mga dagat sa Zambales ay isa sa may pinakamagandang sunset dito sa Pilipinas. Kaya tara, simulan na natin yung biyahe. At sisimulan natin yung biyahe dito, alas 3 ng madaling araw kaming umalis at magmamacarthur Highway tayo dahil takot mag-expressway mga kasama natin. So babaybayan lang natin to hanggang makarating tayo ng Pampanga at kakaliwa naman tayo papuntang Bataan tapos dire-diretso na. At may nakita tayong malaking sunog dito malapit sa Monumento Circle. Sana walang masyado nasaktan. At di pa man tayo nakakalayo na parang agad tayo sa checkpoint mga pre, pero okay lang to. Para sa kaligtasan din naman natin. Ang bait naman si Manong Enforcer. Kung makapagbiroan pa. Baka mawala eh. Sakay pa uwi. Hindi, papunta pa lang. Papunta Ano, na. Sambales. Ha? Layo-layo pa na. At pagpatuloy na natin yung ating biyahe, nasa SM Valenzuela pa lang tayo mga pre. Malayo-layo pa yung biyahe, 4 na oras pa as per Google Map. At ilang minuto pa narating na natin yung bayan ng Pampanga mga pre. At dumiretso lang tayo hanggang makarating tayo ng San Fernando. At may tinuturo pala sa Google Map dito, nakakaliwa, sa may Santo Tomas ba to? Yan, dyan kami tinuro ni Google Map mga pre. Hindi ko alam yung rutang to, at unang beses natin tatahakin ito. Shortcut daw to papunta ng San Fernando, Bataan Road. Hindi natin alam. At napakaganda pala ng mga tanawin dito. Makikita mo yung bundok Arayat, Palayan at Palaisdaan sa kaliwat kanan. Napakagandang tanawin mga pre. At nandito na tayo sa San Fernando, Bataan Road. At nakakatakot pala lumipat dito. Ang lalaki ng mga sasakyan at ang bibilis. Ang lawak ng kalsada. At yung nasa Bataan na tayo mga pre. So dinalupihan tayo, kakanan tayo dito. Yun o, Balanga, diretso, dinalupihan, kanan. Dito sa may Uni Oil, kakakanan. Going to dinalupihan. World War II First Line Defense of Defense. Yan. I love Layak. So nasa Layak na tayo. Dire-diretso lang. Paulongga po na to mga pre. At meron pa tayong 2 hours and 10 minutes daw as per Google Map. Yan. Sa butuan ng Zambales yung pinin natin syempre. At ayun, nag-stop over tayo ulit. Nasa Olonga po na tayo. Technically. Yan. Sa mga sigsag tayo dadaan. Papuntang Olongapo City proper yata to. Yan. Olongapo Bugalyon Road. So malapit na tayo. Sa oras at kalahati na lang. 1:59. At siguro mag-lunch muna tayo sa Olongapo. So let's go. Yan. May mga hairpin tayong dadaanan. Sigsag paakyat malala. Let's go, let's go, let's go. Ay, ako lang pala. Tara na, let's go. Me. Ang ganda naman dito. Parang ano, parang Tagaytay vibes, ganun. Ayun, welcome to Olongapo City. God bless Olongapo. Yan, welcome to Olongapo City, sabi ni Macdo. Ay, Jollibee pala. At ayun, nakakain na tayo mga pre. Kumain lang tayo, alas 12 na, sakto. Hindi naman, 12:08. Welcome to Subic, gateway to Zambales. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Akala ko tuloy lang po kayo. Doon tayo papunta sa mga bundok na yun, oh. Yan, at ganitong oras medyo traffic na. Yun. Tapos na tayo sa Subic. Welcome to Castillejos mga pre. Yan, oh. Castillejos, Zambales. Tapos 57 minutes pa. Sabi ko sana na lang eh. Op. At nasa San Marcelino na tayo mga pre. Ito yung papunta Mapanwepe yata eh. Yan, oh. Pagkatapos ng palengke, yun yung pupuntahan natin sa susunod pag may time. Yan, ang dami singkamas dito. Yun yung pinaka ano yata nila, pinaka produkto nila dito, or pinaka crop na, at may bagoong, singkamas at bagoong. At yun, sa wakas, after ilang oras so nandito tayo sa Botolan mga kapre, Botolan, Zambales.
Yung 7 hours kasama na yung ano, kasama na yung pahinga. Tsaka mabagal lang naman kasi tayo kasi may convoy tayo. Sige, sige. Dahan-dahan ay. Hindi siya dahan-dahan. Yan o, Rama International Beach Resort. Ay, sa wakas, dito na tayo. Nakakaligo na tayo. At medyo rough road yung dadaanan natin. Of course, maximum speed is 10 kilometers per hour. Akala mo naman makakapagmabilis ka dito. Yeah, nakarating din tayo. Ayan o, naka-reserve. Pwede yan. Para mas malapit, tanong mo. Ay, sa wakas, nakarating din tayo. Yeah, so tignan natin kung ano yung nasa loob mga pre. Ganda oh. Ganda ng sunset mga pre. Wow, ito yung isa sa mga pinaka may magandang sunset na beach. Tapos meron silang bar banda doon. Pwede kang mag-order ng pagkain, hindi na kailangan lumabas. Tingnan natin yung tubig. Sakto lang, hindi malalig. Yan, magnetic sand or black sand, you know. Nice. Tara, palipad tayo, drone. So yun, ayos na ayos yung tubig dito mga pre. Hindi siya malamig, hindi siya ganun kainit. Tapos ayan, may banana boat din na dragon. Magnetic sand dito, ayan o. Kulay black. Pero napaka-pino. Diba? Anyway, yan. Kung napapadpad na kayo sa Zambales, you know what I mean? Tapos low tide ngayon. Kaya ang dami naliligo. At malinaw naman yung tubig. Napakalinaw ng tubig, napakasarap. Isa to sa mga shoreline or beach na mare-recommend ko lalo sa mga bata. Yan, kasi hindi siya mabato. As in, puro siya buhangin. Lalo na dun sa may bed seabed sa baba. Makakapunta hanggang dun. Kaya goods. Tapos ang ganda pa ng ambient. Yun. Beach sa west, tapos sa east is Pinatubo. Nice.
At ito, second day na tayo mga pre. So lalabas tayo. Maghahanap tayo ng isda. Ihawin natin for lunch. So beach dun sa kaliwa. Tapos sa harap ng beach yan, mga bundok. Ganda oh. Ang ganda ng view sa harapan. Mga bundok na malalaki kaso natatabunan ng mga puno. So tignan natin dun sa may sa may bridge. Mas maganda yung view dun. Alam ko may akyatan pa dito eh. Sinearch ko sa Google. So subukan natin akyatin yun. Ang ganda naman dito. 12 kilometers to Iba. Ayan, gulay. Bili tayong gulay mamaya. Yan, dyan tayo pupunta sa kamay kanan yata. Wow! Ganda oh. Grabe. Oo, konti. Ayun, akyatin natin yung bundok na yun. So yun, minap ko na kaso walang signal mga pre. So dito siya. Old Campers Mine Hilltop. Yan. Didiretso pa ng konti siguro. Sige. Ayaw mag-load ng talaga ng map natin. So bumalik lang tayo mga pre. Going to Subic to. Kasi lumampas tayo kanina. Hanapin lang natin yung kakaliwaan natin dito now. Ayan, dito. Diyan siya. Community hike. Ito. Yan. Bago mag-bridge ng Botolan. So, may maganda daw view dito, sabi sa Google eh. Yeah, medyo pahon. At pahon yung daan. Tingnan natin kung kung worthy ba yung pag-akyat. Kaya ba ng sakyan to? Kaya naman no? Semento naman siya eh. Oo, puro siya pahon. Tapos malakas yung hangin. Nakikita ko na yung view sa kaliwa. Maganda nga. Medyo creepy lang yung daan kasi walang walang masyadong tao, walang masyadong nagdadaan. Yung kalsada biyak-biyak na. So ibig sabihin talagang madalang lang siyang daanan. At ganito yung daan. Hairpin. Left, right. Tapos makitid. Tapos medyo mabato. Kaya dahan-dahan. Tapos yung nakaka-amaze dito, meron daw cafe dito sa may taas. May mga tao pala. Yan. Mga riders. Nice, ayun nga, meron nga establishment dito. Tapos may mga nakatira din dun sa anong cafe? Meron din mga aakyat talaga, jogging. Delicacy. Delicacy. May mga nagja-jogging din. Ayun no. Ito yung mga nag-hike. So hanggang dito na lang. Pa tayo bababa? Hindi okay lang. Dito na ako ikot. Parang gusto ko pang diretsuhin eh. Kasi parang nakakatakot na. Baka di na tayo makababa. So yun, ganyan yung view dito mga pre. Napakaganda. Meron pa dong hike sa dulo. Ayun o, galing sila doon. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Pero may hike siya doon. Parang rough road lang. Ayaw na naming diretsuhin kasi magluluto pa kami. Hindi ko na maangat. Kaya nga eh. Pag dumiretso tayo dito, good luck. Solid naman pala yung view dito mga pare. Yan, tara. Hindi okay lang. Sige na.
Dalawa tayo. Napakaganda ng mga bundok. So may view deck din sila dyan, ayan no. Kaso sarado eh. Ayan. Dito may viewing spot dito, nakita ko kanina. Sa may bawal magtapon ng basura. Nice view. Yung dito na tayo sa town proper nila, no, sa may munisipyo. At nandito rin yung yung palengke. Somewhere dito eh. Daan natin sa munisipyo, may daan din naman doon. So yan, nandito na yung Butuanan Municipality or Municipal Hall. Yan. Tapos meron din silang mga dito, yan, food bazaar paggabi. Nakita namin ito kagabi. At ito yung local market nila, mga pre. Ayan o. Hipon o. So magpark tayo dito somewhere. Dito rin tayo nagpark kagabi. Ayun, ano yung suman? Suman ba yan? Titingin lang tayo ng mga luto dito. Saan po nyo nakakuha yung mga itlog? Diyan din sa Oo. Dadala pa na. Tabing dagat. Kasi di ba bumabalik sila para mga itlog dito? Yung mga ganyan. Okay. So yun, isa sa mga highlights na pinunta natin dito is yung pag-re-release ng mga batang pawikan. Meron kasi sila ditong yan, parang special na lagayan nila. Yan o, magawa sila ng hukay. Yung mga numbers sila. Ito, 90 pieces. Ano? 76. Nakabound sila dyan. 100 pieces. Nasagot na yung tanong natin, kung saan nila nakukuha yung mga itlog. So dito rin, kasi bumabalik yung mga yan, yung mga nakuha nilang yan. Pag mangingitlog na sila, babalik sila dito kung saan sila pinanganak. So, yun, yung cycle is iikot-ikot lang. So, yearly daw may bumabalik. So, yan. Never ending yung cycle. Magre-release, may mga anak babalik. So, yun yung naging attraction din. Isa sa mga attraction din dito. Gagawin nila. So, 8 o'clock daw, i-release na yung mga pawikan na nakuha nila. Kasi may nakuha na sila kagabi. Yun yung hintayin natin. So, yun, releasing na. Tingnan natin kung paano yung procedure na gagawin nila or ginagawa nila. Gagawa sila ng path papunta sa dagat. Akala ko malalim. Papalakarin lang nila dito. Not too close. Hala. Yan, ito yung una-una. Go!